Hello, magandang araw po once again sa ating mga taga-subaybay from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Bago po tayo magsimula, kung kayo ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And please don't forget also to click the notification bell para updated kayo every time na magla-live tayo, magkaroon tayo ng mga activity sa ating munting tinig channel. Pag-usapan natin mga kamunting tinig ang Diyos ko, Santissima Trinidad. Saan naman ito nanggaling, itong balita na ito? Na kung saan ang presidente daw po ng North Korea ay ipinatigil at hindi na daw po pauutangin ng Pilipinas ng halagang 28.7 billion kung peso ang pag-uusapan. Dahil ang premise sa kumakalat na mga balita na sinakyan po ng mga maka-Duterte, tuwang-tuwa ang mga DDS. Okay, yung parabang ang mga DDS naghahanap na lang po ng butas. Ang pag-usapan po natin ay yung pronouncement di umano ng South Korea na ipatigil ang pag-grant ng loan o ang pagpapautang bilang investment ng Korea dito po sa Pilipinas sa halagang 28.7 billion. Kahit anumang social media, yun po yung mga kumakalat ngayon. Then only to find out, according to the Department of Finance, wala daw pong katotohanan na mayroon pong nag-i-exist na uutangin ang Pilipinas sa South Korea. Ang mga Duterte Dihad supporters, basta lamang po makakasagap ng balita laban sa gobyerno, tuwang-tuwa sila. Kasi anong sabi daw ng South Korea, hindi na daw papautangin ng Pilipinas, papatigil na daw po, makakuha ng loan ang Pilipinas sa Korea dahil mauuwi lang po ito sa plundering or corruption. Sa bagay, kasi ang ating gobyerno ngayon, in-announce na nga ng ating Pangulo na lalabanan yung korupsyon. Hindi nyo ba narinig yon? In-announce na nga ng Pangulo na lalabanan ng korupsyon at ini-ensure ang publiko, both national and international community, na ipalaganap ang transparency and accountability. Kaya po ganun kalakas ang loob ng ating mahal na Pangulo na sabihin po sa mundo na under Department of Public Works and Highways, under infrastructure programs or projects, particularly the flood control, meron pong mga substandard at meron pong mga ghost project. Only the President has courage enough to inform the world that this is happening in one of the government agency na kinakamal, binubulsa, kinukulimbat ang pera ng gobyerno in that particular agency, the Department of Public Works and Highway. That is the reason why President Bongbong Marcos replaced the former DepEd or DPWH Secretary Bunuan to Vince Dizon from DOTR. Yung pinagsasabi ng mga kumakalat na mga balita, okay, naloko ang mga DDS. Kasi bago sila magsaya, hindi mo na nila verify. Ngayon, hinihintay pa natin ang komento ng South Korean Embassy. O, kung ano po ang dahilan at lumagana po ang balita na yon. Parang duda ako Kasi talagang sa gitna ng investigation ng corruption sa Department of Public Works and Highway, biglang may announcement na ganito. May biglang nagpahayag ng ganito. Kaya nga sabi, nawawala na daw po ang tiwala ng ibang bansa sa Pilipinas dahil mantakin mo daw 28.7 billion iuurong lang ng South Korea. Pero the Department of Finance informed the public that particular loan, according to the news, does not exist. Department of Finance na nagsabi niya na the loan being mentioned in the news now, spreading over the entire social medias, does not exist. And that's according to the Department of Finance. And yet, waiting for the response, for the message or statement, from South Korea Embassy. So mga kamunting tinig, nagpapakita lamang na ang mga Duterte Dihad supporters natutuwa kapag
may mga ganito kung totoo man ito, natutuwa sila. Ayaw ng mga Duterte Day Hard supporters na pumasok ang mga investment dito. Kaya kahit na mga hindi pa verified na mga informations, talagang natutuwa na sila at pinapakalat na nila. Alam mo kung totoo yan, wala pong problema yun. Alam mo kung bakit? Totoo naman talaga na may korupsyon. Kaya nga po, magkakaroon ng independent commission para imbestigahan ang mga ito. Para malaman ng taong bayan kung sino ang mga sangkot. Kontraktor lang ba? How about sinong mga politiko ang mga nakakausap ng mga kontraktor na ito? At mga nagpapadala ng mga tao para i-blackmail ang mga kontraktor na magbayad sila ng porsyento. Mga kamunting tinig, si Pangulong Bongbong Marcos at ang administrasyon na ito ang nagpahayag sa buong mundo na may malawakang korupsyon sa ahensya ng Department of Public Works and Highway sapagkat may mga unfinished at completed na mga programs kapag check mo sa field, non-existence. Meron man, pero substandard. Masyadong lugi ang gobyerno. Nagkamal ng pondo, ito mga kontraktor na ito. Yung Bulacan Group of Contractors at ibang mga kasangkot nila, opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highway. So yung sinasabi po ng mga DDS na, mabuti naman at wala nang mag-invest kasi kukurakutin lang. Good yan. Pero, mga kamunting tinig, bago dapat ang DDS magpalaganap ng ganyan, siguraduhin muna nila. Pero alam mo, parang duda ako eh. Kaya lang dito sa ating channel, kung totoo man yan, sa atin walang problema. Kung hindi na magpapautang ang South Korea, desisyon po nila yon. Pero kung ang ating Department of Finance pinabulaanan that particular loan being mentioned in the news, spreading in the entire social media at this moment, does not exist. So yan ang paliwanag ng Department of Finance. So titingnan natin kung sino ngayon ang nagsasabi ng totoo. Alam mo mga kamunting tinig, kanina pa ako nagbabasa. Grabe ang mga tinatawag na pagkagat ng mga DDS sa mga fake news o yung mga non-verified. Sino kaya ang nagpakalat? Parang may something wrong. Parang may something wrong mga kamunting tinig kasi sa gitna ng paglaban ng ating gobyerno ngayon, lalong-lalo na ni PBBM, sa korupsyon, korupsyon pa ang dinahilan para daw hindi mag-invest o magpautang ang South Korea na categorically deny naman ng Department of Finance. So ang mga DDS naloko sa balita na yun. Pero dito po natin makikita mga kamunting tinig ang pagiging utak talangka at pagiging crab mentality ng mga Duterte Die Hard supporters dahil mas natutuwa sila na magkakaroon po ng tinatawag na mga ganyang klaseng balita na hindi po mag-i-invest ang mga bansa sa Pilipinas. Natutuwa sila. Ganon ka-utak talangka ang mga Duterte supporter. Kapangit na pagkaugali. Ayaw nila umasenso ang Pilipinas. Ayaw nila mag-cooperate ang ibang bansa sa Pilipinas. Pero na false alarm sila. Ako sa channel ko, for example, kung hindi man po nag-deny ang Department of Finance, kung hindi po nagkaroon ng statement ang Department of Finance at nagsabi that they categorically deny that particular news, wala pong existing loan na ganon kalaki ang Pilipinas sa Korea or sa South Korea, magpapasalamat pa rin ako. Alam mo kung bakit? Para hindi po magamit ng mga korap. Tama naman yun. Kahit nga si Pangulong Bongbong Marcos nga ititigil niya to. Kung totoo man. Kasi ang Pangulong Bongbong Marcos hindi naman nagtatago ng pera sa bulsa nila. Hindi naman nagtatago ng pera sa opisina nila. At hindi naman po hahawakan ng Pangulo yun. Properly audited po. Lalong-lalo na yung mga foreign direct investment. O di kaya yung ating mga inuutang
sa iba't ibang bansa. Ganun man din tayo. Ang bansa na umuutang din sa ibang bansa na mga nakakaginhawa. So mga kamunting tinig, itong balita na to, klaro na nagpapakita kung ano ka sama ng ugali ng mga DDS. Nakakahiya sapagkat may talagang tuwa sa kanilang mga labi at mga pisngi at kanilang mga puso pag maghirap ang ating bayan. Tandaan po ninyo, kung totoo man yan, tama yan. Pangulo na mismo ang magpapastop niyan kaysa magamit lamang po ng mga ibang opisyal ng gobyerno sa katiwalian. Pero klaro yung sinabi ng Department of Finance that that particular loan does not exist. So ibig sabihin, basta Duterte Dayard supporters, utak talangka talaga. Natutuwa sila dahil hindi na daw pauutangin ng Pilipinas, ay ambot na lang. Tingnan mo, ganon kasama ang mga DDS. Maliban doon sa masama, bobo, tanga, baghak, utak talangka pa. Utak talangka pa. Naloko na naman sila sa balita. Kung baga, naisahan na naman. Ewan ko lang kung sino po yung mga nagpapakalat ng ganyang balita. O di kaya'y baka ang presidente ng South Korea walang alam. Kasi hindi naman po i-deny ng ating bansa yun eh. Kung totoo man yun, edi mayroon pong bagong narrative sa ating gobyerno. Kung hindi naman totoo at does not exist, so may something malish doon po sa balita na kumakalat ngayon sa social media. Kaugnay sa hindi na daw po matuloy at ititigil na po ng South Korea ang pagpapautang sa Pilipinas sa halagang 28.7 billion dahil baka magamit lamang po sa corruption. Okay? So have a nice day and God bless everyone. Bye-bye, and kung kayo po again ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon tayo ng mga activity sa ating Munting Tinig channel. Ako po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.